Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Heto na nga mga kabayan, tila ba itong si Senate President Escudero ay naging epal na naman sa administrasyon ni Presidente Kuting dahil alam naman natin na itong si Senate President Escudero na ito ay isang papansin at isang epal at isa na ring sipsip dito kay Presidente Kuting upang ang kanyang posisyon bilang Senate President ay mapanatili. Kung sa totoo lang naman, makikita natin na itong si Escudero na 'to na kahit sobrang tagal na nananilbihan bilang isang senado ay tila ba wala pang naipapasang batas or di kaya'y wala man lang naibibigay or wala man lang naibibigay na plano kanyang plano upang magbigay ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Kaya dito nga natin makikita na itong si Senate President Escudero ay hindi deserving upang maging Senate President. Isa pang balita na tila ba nakakagimbal at gumulat sa buong bansa na itong si Unang Ginang Lizatanas Mugs ay merong ipinaplanong masama na naman dito kay Vice Presidente Inday Duterte. Kasama niya nga rito ang isang sa pinaka controversial din na congressman dito sa ating bansa, walang iba kung hindi si Mr. House Speaker Tambaluslos. Tila ba ang kanilang plano na masama at katiwalian dito kay Vice President or dito kay pangalawang presidente Inday Sara Duterte ay inabulgar dahil nga marami ding mga insiders or marami ding mga congressmen ang suportado kay VP Sara. Kaya hindi na iwasan ng mga kaalyado ni VP Sara sa Kongreso na ibulgar ang kanilang mga katiwalian. Dito nga natin makikita na itong si Unang Gidang Lizatanas Mags at si Mr. House Speaker Tambaluslos ay gustong pabagsakin itong si VP Sara upang wala nang kumukontra sa kanilang mga masasama at kanilang mga katiwalian. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Lang naman ng champagne nitong si Lisa Araneta Marcos eh. Tagahawa ka lang naman ng champagne nitong si Palaka tapos bibida-bida ka na ganyan. Tandaan nyo ho sir, 26 years na ho kayo dyan sa Senado pero wala hong pakinabang ang sambayan ng Pilipino sa inyo, Mr. Chis Escudero. Mula ngayon, itong mga senador na to, wag na ho na nating tawagin senador kasi hindi kagalang-galang. Yung word na senador, ibinigay ho yun, iginawad yun para doon sa mga taong merong tunay na malasakit at pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Mr. Escudero, alam mo, 26 na taon ka na dyan sa Senado, pero wala kaming naaalala ni isa na masasabi ng ordinaryong Juan de la Cruz na yung bagay na yan gawa ni Chis Escudero. Pero yung binabanatan yung Rodrigo Duterte, pagka narinig mo, noong panahon ni Tatay Digong, takot ang mga luko-luko. Takot yung mga masasamang loob, mga durugista. Yun ang trademark niya. At yun ang hinahanap ngayon ng sambayan ng Pilipino. Yun ho, nangungulila ang buong bansa doon sa ganong klaseng galaw ng isang leader. Yung very decisive talagang pagka sinabi niyang galit siya dyan, talagang galit siya dyan. Babanatan ho niya. Hindi perfecto si Tatay Diggs. Hindi ho natin sinasabing na ano siya talagang lahat ng ginawa niya perfecto. Meron ding nangyaring kapalpakan sa administrasyon niya. Pero yung mga kapalpakan na yun ho yung mga itinalaga ni Tatay Digong na talaga namang nung nakaupo na sila sa pwesto, nasilaw ho sila sa kapangyarihan sa pera.
Pero itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya ang bilis magpalit ng, gabinete nitong si tatay pagka talagang, nabalitaan niya na mayroong korapsyon sa isang ahensya talaga hong sinisibak niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero 'di ba, build, umayos yung kalsada, natanggal yung mga loko-loko, yung mga bangag sa kalsada, 'di ba? Yung kalsada na ibalik na sa taong bayan. Pero dito sa mama na 'to kay Chis Escudero, wala hong maalala ang sambayan ng Pilipino diyan sa 28 years niyo na 'yan. Kaya imbis na punahin mo ang mga Duterte na kesyo dahil sinisingil ni, VP Sara yung master plan nitong administrasyon ni Marcos Jr., merong nakikitang kakulangan ang ating, Vice Presidente, kesyo 'wag tayong magturuan, 'wag tayong magaling, kesyo gano'n, kesyo hindi ho. Si VP Sara meron hong napatunayan, Davao City. Kayo ho ba meron ho kayong napatunayan? Senador ho kayo ha, hindi ho kayo mayor. Hindi ho kayo mayor. Senador ho kayo for 26 years. Pero wala hong naging pakinabang, wala hong nakuha na value ang sambayan ng Pilipino sa trabahong ibinigay mo, sa bayad na ibinigay sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Wala ho kaming nakita. Commentary ako kayo dyan kay Quezon. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako tayo dito kay Ngagba. Ganyan ho talaga pagka nagmamagaling. Alam niyo, minsan na iniisip po natin kung ano yung mga posibleng mangyari. Kasi alam niyo ho mga kababayan, merong talagang salbahing presidente, yung kagaya nitong si Noynoy. Talagang hinahabol ho niya yung mga nagdaang administrasyon kagaya ni Gloria, di ba? Nakita ho natin kung paano niya hinabol si Gloria. Talagang nasa airport na lang itong si Dilima, hinahabol pa. Wala naman hong batas na mag-hold kay dating President Gloria Macapagal Arroyo para makalipad, makalabas ng bansa, no? Talaga hong inabuso ho ang kapangyarihan ng administrasyon ni Bangag. Pero at least noong mga panahon na 'yon, oo, binabaluktot nila yung batas. Hindi naman ho sila, kung bangag man sila, siguro kung medyo konti-konti lang. Pero ang problema ho, itong ating Pangulo, yung feeling nila very confident sila sa lahat ng ginagawa nila. Feeling nila lahat na lang kalokohan nila, kaya nilang lusutan dahil nga bangag sila. Ang kinatatakot ho natin mga kababayan, dahil wala naman ho, sa tingin natin, wala sa matinong mga desisyon ng ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. Yun nung nakakatakot. Kung yung mga hindi bangag, nababaluktot nila yung batas, paano na lang ho pagkabangag, kagaya nitong si Marcos Jr. At yun ho, nakikita na natin dyan sa pinagagawa nila sa KOJC, dyan kay Pastor Apollo Quibloy. Kaya bantay ho tayo dyan sa mama na yan. Binida na naman ho, nagpasalamat ho siya. President Marcos thanks United States Congress for 500 million US dollar military aid. Ang problema, hindi pa ho aprobado ng Congress nila. Wag mo muna kayo magpasalamat, Mr. Bangag. Marcos Jr., wag ka muna magpasalamat. Magpasalamat ka pagkahawak natin. Ano ba yung 500 billion na yan? Ito ang tanong dyan. Magkano binigay sa Taiwan? Yan ang sinasabi natin. Kung binigyan ng 500 milyong military aid, ibibigay ho bang cash yan? O yun ho yung amount ng mga bulok na gamit na ibibigay sa Pilipinas at later on, pagdating sa maintenance, magbabayad pa tayo dyan sa mga walang yan. Paano po ba yung accounting sa perang ibibigay na yan? Ipapahawak ko ba yan sa sa DND? Sa opisina ni Marcos Jr.? 'Di ba? Kasi yung mga kababayan, kung pinagmamalaki nitong Amerika, bibigyan tayo ng 500 million military aid. Pera ho ba to? Kasi kung mga bulok na equipment to, na ganun ang amount ang ibibigay sa atin, tapos yung pondo nila para dyan sa 500 million na yan, ipambibili nila ng mga bagong kagamitan at ibibigay nila sa atin yung pabulok-bulok na. Maraming salamat, Amerika. Palakpakan ho natin. Diba? Yun ang problema dyan mga kababayan. Inuunggoy-huwas tayo ng mga Amerikano na yan. Ito presidente naman natin, bangag ho. Diba? Wala ho sa wisyo.
Nagpapasalamat ka, hindi pa nga binigay. Pag hawak nyo na yung mga bulok na kagamitang worth $500 million, doon ho kayo magpasalamat. Dahil yung Congress nila maglalabas ng 500 milyon, yung 500 milyon, bibigay nila yung mga bulok nilang helicopter, bulok nila kung ano-anong bulok sa kanila, ibibigay nila sa atin. Yung nakuha nilang pera sa Congress, yun ang pagde-develop nila ng mga bagong kagamitan. Sa kanila bago, syempre, anong gagamitin natin? Anong gagawin natin sa bago? Sa kanila bago, sa atin luma. Ganun ho yun, mga kababayan. Kaya nagtatanong tayo, ano ba, paano ba ibibigay to? Worth of equipment o bibigay sa atin na hard cash yung pera na yan? Oh, yun ho yun. Magbabayad bibigay sa atin every year, kailangan ng maintenance dahil bulok-bulok na yan, kailangan ng ipagawa yung ganito, kailangan ng palitan yung ganyan kasi nga naman luma na. Kaya binigay sa atin ng Amerika kasi sakit na sa ulo yan. Nakuha nyo, pero nung panahon ni Tatay Digong, puro bago ho yan. Yun ang tinatawag na Military Modernization Program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. AFP Modernization Program. Hindi ho tayo umasa sa Amerika diyan sa military aid na yan. Ang dami hong pera na sambayan ng Pilipino basta wag lang kurakutin ng mga walang yang politiko gaya nitong si Marcos Jr. Basta wag lang kurakutin, ha. Ngayon naman ho mga kababayan, ito bilisan na lang natin. Bigla lang ho tayong naawa. Ito, kudos kay Anderson, ha. Very good yung ginawa mong pagsaklolo sa ating mga kababayan na babaha. Pero alam naman natin na yung Philippine Coast Guard publicity stunt yan. PR ho yan, PR yan. Kilalang personalidad, tumulong, medalya. PR. Ang tanong, ito lang ho tanong ko. Ito bang kasama nitong si Gerald Anderson na nasa likod ng na to, yung humihila sa inflatable na na yan? Binigyan nyo rin ho ba ng reward? Dapat lahat ng kasama ni Anderson. Kaso hindi artista. Pero pagdating sa heroism, hindi ho ba heroic ang ginawa ng mama na nasa likod nitong si Gerald Anderson? Hindi ho natin siya kilala at wala ho tayong problema kay Gerald. Kudos, salute. Karapat dapat niyang bigyan ng parangal. Pero wag ho nating limitahan dyan lang sa mama na yan para ma-encourage yung mga ordinaryong Pilipino. Aba, pagka pala tumulong ako kahit ordinaryong Pilipino ako, papansinin ako ng Coast Guard, hindi lang yung mga sikat. Yun lang hindi mo natin minamasama yung pagbibigay ng Coast Guard na yan. Alam mo natin, PR para ma-publicize yung Coast Guard at kung ano-ano pang kabalbalan na yan. PR lang ho yan, sa totoo lang. Kasi kung totoo nga nagbibigay sila ng parangal, marami hong nagbuwis ng buhay. Yung mga firefighter na nasawi, hindi ho natin nakita na mayroong ganyang klaseng katinding PR na maya't maya mayroong isinasabit. Huwag kong ganun. Nakakaawa ho yung iba nating mga kababayan. Yun! Ayun na nga mga kababayan, dumako tayo kay Binibining Maharlika. Alright. So, inuutusan na ni Liza Tanas Naku po, at ng bangag na gobyerno na file na ang impeachment, okay? Ayan, i-file na ang impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Dahil nga ngayon ay talagang nakikita nyo yung suporta ng taong bayan kay Vice President Inday Sara at recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera, ng pulboron, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas na matuluyan ng mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila Butod, naranta na si Bangag, sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr., actually, nailabas na yan dati, pero nung nagsalta nga si Miss Cathy Binag, nung in-interview natin, talagang bumabalik yan. Kumbaga, di ba, parang mapapaisip ka, nga no, ba't ganun?
Ba't meron ganon, sir? Ba't meron kang white powder substance sa ilalim ng ilong mo? Ngayon, yung statement, yung testimonya, yung paglalahad, yung pagbubulgar nitong si Miss Cathy Binag, akmang-akma ho doon sa larawan na kumala. Yung video, mahirap kasi larawan, baka sabihin nila baka sabihin nila AI na naman. Yung video na lumabas sa publiko. Teka lang ilagay ho natin dito yung pulburonic picture nitong si Bangag. Tingnan nyo ho mga kababayan. Para at least, di ba, hindi yung puro ano lang ho tayo dito. Baka akala ng mga kababayan natin. Yung white powdery substance niya sa ilong. Yan, dito yan. Yan, di ba? Diyan ho yan. Nagsalita si Cathy Binag, biglang kinalkal. Yung pasaludo-saludo pa ng Bangag na yan, meron naman ho palang pulbo sa At ilalim. nagba-viral talaga at nakikita, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo. Di ba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach, di ba? Vice President, okay? Mga Supreme Court magistrates. Okay? Yung mga nasa COMELEC, sa Ombudsman. So, yun mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa presidente o sa vice president at sa iba pa. So laging sinasabi nila culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa approved by the Office of the President. It's not legal, it's not illegal. Legal kasi alam nyo mga kababayan, subukan ho nila kasi yun yung pinaka na mabentang issue kay VP Sara kaya kailangan. Actually, hindi naman talaga para i-impeach si VP Sara. Hindi ho yun. Naniniwala tayo, hindi tanga itong administrasyon na to para gawin nila yan. Naniniwala tayo doon. Ang gusto lang ho nilang mangyari, para mapag-usapan yung pinakamainit na issue na ipinukul nila kay VP Sara. Ngayon, kung talagang gumusto tong mga walang uyang crocodile dyan sa House of Representatives, sige, pagbigyan ho natin, tingnan natin kung saan naabot yan. Pagka umabot ho sa punto na kailangan na ho nating manawagan, lumabas sa kalsada, isa ho tayo sa lalabas dyan. At dito sa PH Update, yung mga nakakapanood, mga kasama natin, mga member natin, mananawagan ho tayo. Mananawagan ho tayo kahit na yung gagawa ho tayo ng grupo, PH, wala akong pamasahe. Sige sir. Sir, para magsama-sama lang tayo, gawan ho natin ng paraan. Tayo pa hong talagang subukan ho natin. Gawa ho tayo ng napakatinding community. Sama din natin yung iba natin mga kasamang vlogger para talagang malakas ang pwersa natin, di ba? Huwag ho natin i-isolate yung sarili natin. Ito, dito lang tayo kay PH. Ito, dito lang tayo sa mga banateros. Ito, dito tayo kay Brothers. Ito, dito tayo kay anong pangalan to? Kay Buster, sa third floor. Sama-sama ho tayo sa laban na to. No, sama-sama ho tayo. Basta nasa tama ho, talagang suportahan ho natin. Pag mali, talagang banateros, no? May mga banateros. Shoutout sa mga banateros. Palakpakan ho natin. Matitindi yan. Matatapang ho yan. Mga lodi ho yung mga yan. Mga banateros, matindi ho yan. Pakinggan ho na, tuloy ho natin. Gawa ho tayo. No, pagka doon sa ating grupo na yon, na nasa NCR lang, nasa Northern Luzon, PH, medyo kapos. So, kung kaya naman sir, sige. Tayo nang bahala dyan. Kung kakayanin din naman natin. Para ho talaga mapanindigan natin yung pinaglalaban natin na to. No? Hindi ho yung puro salita lang ho tayo. Yung maingay lang ho tayo dyan sa comment section. Mahirap ho yung ganyan. Mahirap ho yung ganyan, no? Yung PH, pampamasahe. Sige, pampamasahe. Walang problema. Tayo na ho. Kung kaya rin naman ho natin. Pagtulong-tulungan ho natin. Para mapakita natin na solido. Yung hanay natin pag nakita nitong mga media, mainstream media, social media, itong mga
bangag, makita ho nila. Once na umabot tayo dun sa punto na yon na talagang binarubal nila itong si VP Sara, tayo mananawagan ho tayo mga kababayan, mananawagan ho tayo. Iba yung gumana. Ipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget, okay? Ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon. Ang budget ng official katulad ng Vice President o ng President ay ginagastos taon-taon. At gagastusin mo sa tama. Kaya nung binigay nila yung budget na yon is December 19. So natural, ilan ang Dapat natitirang gastahin. araw sa December? Correct. Diba? Bait yun. Ng 19, di ba? 11 days. Correct. Kaya Bait 11 yun. days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yun. Hindi, actually, hindi pa dumarating yung pondo na yon, hiningi yon, naaprubahan, pero ginagamit na ho nila doon sa mga proyekto. Kumbaga, nagpapagawa ka ng bahay, wala pa ho yung pera, sa hardware nangutang ka na. Di ba? Ganun ho yung papagawa ka ng bahay, utang ka muna hardware, utang muna ako, kuha ko hollow blocks, kuha ko semento, yung mga proyekto ni VP Sara, sige, utang muna, yan, yung proyekto. Siguro ang nangyari ganito, tapos pag labas ng pondo, kumbaga yung mga proyekto nakalatag na bago pa dumating yung pondo na yan. Meron ng paglalaanan, kaya pag bagsak, baka kahit one day nga lang, ubus yan talaga Kasi meron ng proyekto At yung proyekto, allocated na yung perang ibibigay sa kanya. Kung 1 bilyon o 100 bilyon yan, dito yan mapupunta, dito yan mapupunta, dito yan mapupunta. Isang araw, ubus yan, wag mo kayong magtaka. Pero wala akong nakurakot dyan. Kasi kung may nakurakot dyan, marired flag ho yan sa COA. Wag ho tayong tanga. Dahil kailangan mong spend. So ano ang violation ni Inday Sara doon? So yun ang gagamitin nila ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas. So isa yon sa grounds na para maghain ka ng impeachment. Number 2, treason o pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng anggulo ng batas ay nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon, okay, ng white t-shirt, ng Coca-Cola, sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, gitay ang kaparusahan na yan. Kung meron dito, tayo kasi mga kababayan, hindi ho tayo umiinom ng Coke, hindi ho tayo umiinom ng mga matatamis na inom, may mga serbesa, Tubig lang ho talaga. Tubig ho tayo, Yung may lemon na tubig, gano'n. Yan, okay na okay ho sa atin yan. Pero, siguro pinictural lang dyan si VP Sara, pero nakakaano ho yan, madam, nakakataba ho yan. Ano ba yan, zero? Naglabag ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Inday ba, nakita ninyo na may naiwan na white. Ito ho ang ito ho yung problema pagka matagal tayong hindi gumagawa ng reaction no? Yung tipong hype na hype tayo, kahit napagod pag harap sa camera, bumabalagbag ho tayo. Pero okay naman, no? Nag-enjoy ho kayo pagka gumagawa na ako ng reaction video at alam ko maraming nakaabang sa mga kababayan natin doon sa mga kalokohan nating punto de vista no? Minsan di na konektado, basta dakdak lang ng dakdak si PH. Sige, dakdak lang PH. Powdery substance sa kanyang nguso? Wala. So yung impeachment na ito dapat kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo dyan sa Kongreso dahil yung buwaka ng inang tambaluslos na pinsan ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalingal niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista. Para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay? Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay na okay, madam. Tignan na natin. Baka, okay ang audio natin? Mag-message na kayo dyan. So ngayon, mga palangga, kung meron mang nagtaksil dito, ang Bangag Jr., mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, pulburonic, smuggler, kidnapper, lahat na. So siya dapat ang hainan ng impeachment. Number 2, na grounds, di ba? Treason o pagtataksil sa bayan.
sino ang nagtakyag sa bayan ng pinagluloko niya na during the campaign na kayo mga OFW, kapag siya ang namuno ay hindi na kayo pupunta ng ibang bansa Nakaalis. para magtrabaho, kundi choice mo Hmm. na lang. Kumbaga, hindi na siya necessity dahil gutom na gutom ang pamilya mo, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para maging OFW, magpakahirap sa ibang bayan, kasi nga dahil kay Marcos Jr., ibabangon ka. Hindi ba pagtataksil sa bayan yan? Ang kasinungalingan niya na ibabangon kayo mga OFW. Hindi ba pagtataksil sa bayan, yang 20 pesos na pinangako niya bigas, hindi ba pagtataksil sa bayan ang sinasabi niya sa kanyang SONA na may 5,500 flood control na gumasto sila ng 1 trilyon mahigit, and later on hinagupit ng langit after 2 days, nalaman natin na wala palang master plan, wala palang flood control. Yan ang pagtataksil sa bayan. Yung pagtatraidor, pakikipagsabuatan sa ICC kahit hindi tayo kabahagi sa ICC at gustong ipadampot ang Pangulong Duterte. Isinasama pa nga nila si Inday Sara dyan and the rest na, na mga dinamay nila dyan. Hindi ba pagtataksil sa bayan ang pagtatraidor at pakikipagsabuatan sa banyaga? Kaya si Marcos Jr., mga kababayan, ang dapat ma-impeach. Ano ho kasi ito napaka-init ho ng topic na to. Sa susunod na video natin, pakinggan naman ho natin yung punto de vista ng mga iniidolo natin dyan sa third floor. Kasi tinalakay din ho nila yung ano na yan. Yung impeachment. Publicity ho yan sa totoo lang. Kung tutuloy man nila, malalakas ang loob nila. Kasi tayo ho dito bilang mga vlogger na talagang hindi umaayon sa kabalbalan nitong mga ulupong sa pamahalaan, tatayuan ho natin yan. Pag dumating sa punto na nagkagipitan at talagang nagbutuhan kasi pupunta sa Senado yan pagkatapos ho yan sa House of Representatives, pupunta sa Senado. Pagka nagkabutuhan na, tinanggal talaga si Bibi Sara, malaki yung problema yun, mga kababayan. Malaki yung problema. Hindi si Inday Sara, but hindi naman magwawagi ang mga yan. Kasi uunahan, mga kababayan, nakarating sa akin dahil nararamdaman na nila ang inyong tangis. Nararamdaman na nila na kayo ay pupunta na sa street at kayo ay magpahayag ng inyong boses. Kaya ayon sa aking puting ahas, uunahan na nila next week sa Monday ay ipapile na nila ang impeachment complaint kay Inday Sara. Kaya you have to act as fast as you can, mga palangga. Alam niyo, tingnan niyo ho ito mga kababayan, ganito ho kawalang ya itong mga congressman. Sinabi na ni Marcos Jr., wag i-impeach. Dahil umalis sa gabinete si Bibi Sara, bigla i-impeach na. Ganyan ho sila. Ganyan ho. Yung tipong pinaka-bibo. Kumbaga singka-bibo. Ganun ho sila Kung sinong nagpapatalbugan ho sila sa kabibuhan kay Marcos Jr., no? Tayo naman ho dito mga kababayan, hindi ho tayo nababahala dyan sa impeachment na yan. Hindi ho tayo nababahala dyan. Alam ho natin na talagang yan, publicity stunt. Ang mga kababayan ho natin, kung may problema yung binigay na pondo na yan, mare-red flag ho yan sa COA. Pagkakaroon ho ng rekomendasyon, pagpapaliwanagin, talagang hahabulin ho siya. Kasi yung Office of the Vice President, na-audit ho yan. Di naman ho kagaya ng mga congressman na yan dyan sa House of Representatives. Di ho yan na-audit. Liquidation by certification lang ho yan. Pero yung si VP Sara, na-audit ho. Ganun ho yan. Wala hong extraordinary expenses. Wala hong bilyon-bilyon na pondo para sa transportation. Pondo, hindi yung ginastang expenses yung ilinalaan na pondo sa GAA. Yung ilinalaan na pondo dyan sa mga crocodile, yung kanilang traveling expenses, bilyon-bilyon yan, mga kababayan. Hindi ho na audit yun. Pagka sumulat itong si Congressman na crocodile na I certify